The Golden Boy, Real Guide to Treasures. Ang ating episode ngayon mga katiats ay tungkol sa kompas ng Japanese treasures na itinatago ang anyo ng kompas sa hugis ng isang relo o ng orasan. Ito ang tinatawag na clock face na palaging nakikita nyo sa mga treasure maps. Pero bago tayo magpatuloy, of course, shout out muna tayo sandali. Alright, shout out tayo kina Jury Dinsorino, Pips Gilmar, user CE5DQ. Shout out din kay Rochelle Rosie Tindoy, kay Cirilo Chaom, shout out kay Danny Flores, Remilito Katamura, Stephen Wapo, kay user HN8HQ, Rubelin Lopez, Alimango King, Tati Naliman Salay, Rico Mausisa, Hyacinth Tokfimia. Lastly, shout out tayo kina Jonathan Vela, Edith Marie, kay Jo Marie Abelia, Robert Cabunilas, Brenda Giango, at kay Glenn Mario. At sa mga hindi nabanggit na pangalan, shout out sa inyong lahat. Tayo na ngayon magpatuloy mga katiyats. Magandang buhay mga katiyats. Ang ating episode ngayon ay tungkol sa orasan or clock face na nandyan sa mapa ng Imperial Treasure Map. Lahat ng mapa ng Emperor, ng Imperial Treasure ay meron talagang clock face or orasan. At yan ay katabi na makikita nyo sa drawing din na flag. Ang flag ng Hapon at orasan ay magkatabihan, magkatapat sa mga mapa ng mga General Treasure Map at ng Emperor Treasures. Okay, so atin muna i-drawing ang orasan or clock face. Okay, so ano bang meron sa clock face? Of course, ang orasan ay yan ang tinatagong kompas. Okay, kasi ang alas 12 sa orasan, yan ang norte. Bakit tinatago ng Hapon sa orasan ang kompas? Yan kasi baka mapunta sa kamay ng mga Amerikano o sa ibang tao na marunong magbasa ng kompas, ay madaling matagpuan ng treasure na kanilang ibinaon kapag kompas ang kanilang ilagay sa mapa. Kaya para maitago ito ay relo or clock ang nilagay nila or orasan. So ang alas 6 ay south at ang east ay alas 3, alas 9 ang west. Yan ang mga sekreto sa orasan. Ngayon yung alauna ay dito yan. Ito'y alauna, ito'y alas 2. So ang alauna ay nasa 30 degrees yan, alas 2 is 60. And then 90 ang east. And then ang alas 4, 90 plus 30 is 120. Okay, mamaya papakita natin yung kompas. Ito yung alas 4, make that mali. Alas 3, alas 4 ito. And then kasunod niyan ay alas 5, alas 6, and then alas 7, alas 8, alas 9, ito ang alas 10, ito ang alas 11. So 10, 11, at 8, 7. Ngayon sa kalagitnaan ng 1 and 2 ay diyan makikita ang northwest. Lagyan natin ng ibang kulay para hindi magulo. So ito, kalagitnaan ng 1 and 2, ito yung northwest. So maraming nilagay sa northwest. Sa kalagitnaan ng mga 4 na direksyon ay palaging merong nilalagay diyan. Okay, kaya tandaan, ang mga northwest, southeast ay meron ding mga laman yan. So kalagitnaan ng 4 and 5
Dito, ano bang direksyon yan? So yan ay south east. Okay, at yan ay 45 degrees. 45 degrees din of southwest ay dito matagpuan sa kalagitnaan ng 8 and 7. So ito ay southwest. And then sa 10 and 11 naman, sa gitna niyan ay makikita ang northwest. 45 degrees pa rin yan. Okay, so sa paggamit ng mga kompas, kung magmintis kayo sa north, pwede kayong mag-adjust sa northwest or dito sa northeast. Northeast pala itong dito. Ayan, northeast yan. Okay, ngayon atin yan i-overlap sa kompas yan para mas madaling maintindihan. So atin muna i-fade. Okay, so yan, fade natin yan. Ayan mga ka-TH, di ba? Saktong-sakto. So ang alauna ay 30. So ang alas 2 ay 60, 90 ang east, 120 ang alas 4, alas 5, 150, alas 6 ang south ay 180, 210 ang alas 7, 270 ang alas 9, 300 ang alas 10, ang alas 11 ay 330, and then 360 ang alas 12 or norte. So yan, kita nyo mga ka-TH, saktong-sakto talaga siya. Kompas na kompas talaga, pero relo ang ginagamit. Okay, ngayon ay meron akong ipapakita na mga teknik nitong hapon paano malocate ang item ng direksyon. Okay, meron silang nilalagay diyan na ang kulayan natin ng itim. Okay, parang klarong-klaro. Halimbawa, ito yung relo. Okay, at ang relo na ito mga ka-TH ay ang makikita nyo ay wala yung mga linya. Makikita nyo ay kamay lang. Ganyan. Isang long hand. Ang long hand palaging naka-point yan sa norte. At isang short hand sa alas 9. Ngayon, ano bang ibig sabihin? Okay, ang ibig sabihin ay may laman ang alas 9. Okay, merong treasure sa alas 9 at meron din sa alas 12. Ngayon, paano malaman ang distansya? Gamit lamang ang mapa or ang wall clock na ito, ang clock face. Ngayon, sa alas 12, kung makakita kayo ng maliliit na guhit yan, kulayan natin ng blue. So halimbawa dito ay merong 1, 2, 3, 4, 5 na guhit. Akala natin yan ay seconds ng relo, pero hindi. Yan ay distansya na ibig sabihin dahil 5 ay 5 meters distance papuntang norte. Ngayon sa alas 9 ay meron din silang nilagay dyan. Example lang yan ay merong 7 na guhit. So ibig sabihin ng 7 na guhit ay 7 meters going west. So doon. Ngayon, dalawa lang ang kamay ng orasan. Pero meron pa silang inilagay sa, sabihin natin dito sa south. So malata nyo na may laman ng south dahil may guhit din yan sa alas 6. Sabihin natin 5. So ibig sabihin galing dito sa sentro sa fulcrum ay 5 meters
ang puntahan papuntang south. Ngayon, ano ba yung mga fulcrum na yan? Ang fulcrum ay big marker yan, big boulder marker. Ang karamihan ay bilog lamang na parang plato ang laki, malaking bilog siya. Or kasing laki ng bowl at kasing lalim din ng bowl ang fulcrum marker or reference point or central marker. Okay, so minsan ay square din na butas na malaki. At kung atin i-connect ang mga corner niyan, yan pa rin ay apat na direksyon ng compass. Kaya karamihan yung fulcrum na yan at central marker, yung central reference marker na doon tayo tatayo at tingnan natin ang apat na direksyon ng compass. Okay, so halimbawa yan. Itong sarilo ay ang tinuturo ng kamay ay alas 12 lang at alas 9. Pero example na naman sa alas 3 ay meron kayong nakitang tatlong guhit. So ibig sabihin malapit lang galing sa central marker, 3 meters lang papuntang east ay meron ding laman. Ngayon minsan merong mga kasama ito na mga dots. Tulad dito 1, 2, 3, 4, 5 dots. Ang ibig sabihin ng dot ay lalim. Ang bawat dot ay 1 metro ang lalim. So kung merong tatlong dots, 3 metro lang ang lalim. Pag merong 6 ay 6 na metro ang lalim. Pero minsan hindi na nila nilalagay ang mga dots kasi understood na yun na kapag giveaway ay mababaw lang. Nasa 4 to 5 meters lang. At kung big deposit, alam nila na mag-umpisa na yan sa 20, 30, 60 to 100 to 200 meters deep. Okay, pero yung mga dash line ito, itong mga ganito, nandyan talaga yan sa itong orasan or clock face. Okay, para sa application ay apply natin ito sa isang mapa. Sandali lang mga katiyats. Hanap tayo ng mapa. Okay, at sa mapa na ito mga katiyats, makita nyo narito ang orasan or clock face. At narito din ang flag. Ang flag kapag nakaharap yan sa east, kapag nagaganyan yan, ibig sabihin tama ang mapa. Hindi ito yung mirror image. At kapag ang flag ay baliktad, naka-point sa west, yan, ibig sabihin baliktad ang mapa. So mirror image ang mapa, sa likod tingnan. Okay, so merong talinghaga yung mga ano na yan, mga flag na yan. Kaya take note mga katiyad sa posisyon ng flag. Okay, dito sa relo ay ginugulo nila yung isip ng tao. 11, 12, 10, 8. Pero ang eksakto niyan ay alas 3, alas 6, at alas 9, at alas 12. Okay, so nahalata nyo 4 na kamay, 4 na arrow. So ibig sabihin ay mayroong 4 na item na kwadrado ang pagkalagay. Okay, kaya dito sa treasure map ay makikita nyo ang kanyang layout ay kwadrado talaga, perfect square yan. At kung ating ilagay dito, ito yung kanyang fulcrum, which is yan din dadaan. Yan din ang central shaft or service tunnel papunta sa mga nagsasangang tunnel sa nagko-cross na tunnel underground. So ayan, kung atin to i-cross mga katiyat, so tingnan nyo. Ito yung alignment ng compass or ng relo na nakikita natin dyan. Alas 9 ito, alas 3 merong puno, alas 12 meron ding puno,
alas 6 ay meron ding puno. At kung tingnan natin to, itong mga puno, sa ano niyan, sa baba, sa lalim na 30 to 40 meters, ay nandun yung mga item. Pero hindi pwedeng dito nyo hukayin sa puno. Kasi ano yan, sulit na sulit yung mga bato dyan. Kaya dito kayo talaga dadaan sa main shaft. Okay, so kung atin yan i-drawing sa lupa, okay, sabihin natin itong drawing ko, yan ang lupa. And then, ano ito, naka side view. Ito yung entrance shaft niya. Ito yan mga katiyets, ito. Ngayon, nagtaka kayo, ano ba ito? Itong nagkaganyan. Yan ang aquifer or water table. So, ang water table, makikita natin yan kapag nasa bundok tayo ay malalim bago nating marating ang water table. Pero kapag nasa lowland tayo, pantay lang ganyan, tapos dagat ito, and then flat lowland, ibig sabihin 3 meters lang ang hukay natin, ay water table na itong dito. Pero kapag nasa bundok tayo, kasi ang bundok ay elevated na ganyan, so ito yung water level, ito yung water table na banda. So kung maghukay tayo dito ay wala tayong may encounter na water table, kundi maghukay muna tayo ng 50-60 meters kasi nasa itaas tayo ng bundok bago natin marating ang tubig or itong aquifer. Kaya ang sabi dito sa mapa, ang item ay matagpuan kapag lalagpas na kayo sa water table. Okay, kaya meron palang natural water trap. So paglagpas nyo dyan, ay makikita nyo na ang tunnel. Sa dulo ng mga tunnel ay may mga treasure bunker or treasure vault. At kung bababa pa kayo, ay merong malaking treasure vault or bunker pa rin sa baba nitong tunnel. Yan, side view kasi yan, kaya dalawa lang ang nakita nyo. Pero pag i-top view yan ay nakaganyan. Yan, sa bawat dulo ng tunnel ay bunker din dito. At sa baba pa nito, ito yan, another bunker. So all in all, 5 pala. 5 ang laman, isa dito, isa dyan, isa dyan. Pero hindi yan ibabaw, nasa ilalim yan, napaka-ilalim yan. Ganyan ang itsura niyan. Ayan, and then meron niyang passage tunnel. Ito pagpunta dito ay gaganyan din yan, may passage tunnel yan. At sa mga ito, diyan ay merong mga bunker, passage tunnel, bunker, ganun din dito. Kaya kung nakita nyo, very engineered talaga ang pagkagawa ng treasure site na yan. Kung tingnan nyo lang sa sa ibabaw, ay parang ordinaryo lang siya. Pero kapag nakapunta na kayo sa ilalim, ay makikita nyo ay gawa yan sa mga simento. Kasi emperor treasure nga, parang gumagawa sila ng building doon sa ilalim ng lupa. Malaki ang gastos din, kaya nga lang giyera ay libre ang labor saka materials. Okay, so estimated na mga lalim nito, mga katiyets, of course malalim yan, ay nasa 20 pinakamababaw up to 100 meters deep bago natin malagpasan itong water table na sinasabi. Okay, at itong mga ano-ano dito, mga itim-itim na bilog,
Yan ay mga giveaway na nagkalat. Labas na siya sa layout ng big deposit ng mga bunker. Okay, so yan lang aking partial na may bahagi sa inyo mga katiyats tungkol sa clock face or orasan na makikita nyo sa mga Imperial Treasure Map. Okay, at ako'y magpaalam na. Maraming salamat din sa inyong panonood. God bless you all and see you on my next upload.